Okay lang, okay lang. Hala, doon lang tayo, doon lang. Okay, o close. So, shared na siya. Punta tayo server 1. Login sa server 1. Server 2 pala, server 1. Login server 2. May connection ba to? Wala palang connection. Pag pala sa server to, ADM1 na lang. Sige, ADM1. So, let's try to map. Map natin. Map. Ganun na, map. Ano ngayon? C svr1.contoso.com/file server. O, yan, na-map ko, ha? So, sir, paano i-map? Ganun, i-map nyo, map. Yan, map. Ganun lang, o, ganun lang. Ma-map natin si CSVR1. Ito lang. Sa ganito, ganito. Right click, map. Yan lang. Yan lang, yan. Map. Okay na.
So, meron ng file. Meron ng file server. Okay na, di ba? So, gawa tayong quota. Sige, gawa na tayong quota. Ito na. Ito na yung meet. Saan yan file? Ano, wala. Kinlose ko ba? Dalaging ADM1. Yung FSRM sa server 1. Okay, open nyo na yung FSRM. Ito yung FSRM. Quota management, di ba? Quota. New. Meron namang template. Pwede namang i-apply. Okay, ito. Mas template ako. Create quota. Limit. Quotas na lang. Create quota. Yan. Punta kayo sa file server. Yan. Ayan. Ayan. Quota will be created maximum of 100 megabyte limit. If it's 85% utilization, it will send an email. If it's 95%, mag-event log create. Boom, tapos. So that means, lahat na magsisave sa folder ng file server, maximum is 100 megabyte. Ito na, testingin natin. So ito yung minap ko. Ito yung minap ko, di ba? Ayan yung file server. Magsisave na ako ng 100, more than 100 megabyte. Ayan, no? Azure AD Connect. So, there should be a limit. Dapat hindi ma-save, ha? Ganun lang yan. Dapat di siya ma-save. Ganun lang kasimple yan. Ito na, pe-paste ko. Boom. Ayaw. Oh. Wala na, hindi ka na makaka-save. Quota limited ka na. Wala. So let's say manager to, nag-complain, my file is more than 100 megabyte. Can you please increase my limit? Increase mo lang, napakasimple. Right click the file server, edit, edit nyo naman. Taasan mo lang tong 100, gawin mo lang 200. 200 lang. Boom, 200 na ha, hard limit. Pasok ka dito. Try mo. Pasok. Quota management. Gets ba? Gets eh, gawin nyo. Tapos na, ayun lang. No? Ah. Hiwa-hiwalay yun, magkakaiba yan. Network engineer, Windows engineer, BAU compliance, magkaiba pa rin yan. Iba pa nga yung backup operator. Iba yung taga-backup din. Kasi backup na, sasaksak mo yung mga tape, 8:00 ng gabi. Pag yan na puno, huhugutin mo, tatago mo pa. Laking trabaho. Wala. Unlimited kayo. Provision lang kayo. Kasi mauubos yan. Yan ang problema dyan. Pag walang quota, ubos ang hard drive. Sir, question. Sige. Sir, pag pwede ito i-integrate, di ba, yung sa upon login, parang home drive, parang gano'n. Gagawang group policy, hindi. Mas maganda pa rin dito sa quota management. Okay. Meron, may other way, group policy na. Pero ang hirap nun. Apply mo pa sa organization. Dito naman, per user, pwede. Per user. Hindi, per folder. Per folder. Per group naman. Pero this is the best practice dito para mas simple lang. Kasi ito yung babakapan mo. Okay ba? Tapos na, anybody? Next. Wala yung program ko dito. Next is file screening technology.
So dito, pwede niyang ma-screen audio, video. Pwede niya ma-block yan. So what type of audio? Yung mga .AAC sa Android phone, mga MIDI, mga Microsoft Movie, MP3, MP4, mga ganun, dami, no? Okay, block natin. So, create file screening, you only need to apply sa folder level lang. Boom. Di ka na pwede mag-save ng picture. Ano ng audio, video pala. Okay. So, testingin natin. So, let's say, dito sa local drive mo, di ba, kung nga may picture. May picture. Ano ba file extension ng picture? .jpeg. Okay. So, palitan mo lang to, .jpeg. Ano na lang, video muna, video pa lang. Video.mp4. Yan, mp4. MP4. Video daw yan, na-detect niya, video, di ba? So, save natin, save natin, video. Oh, ayan. Hindi ka makapasok. Block eh. Block na eh. Tatanggalin yung block. E di, ito, edit mo na lang itong ginawa mo. File screening. Di ba ito yon ginawa ko? Ayan, block audio. Edit lang. Or delete mo na lang. Ayan, delete. Oh, tanggal na. Makaka-save na ako nun. Tingnan nyo magsasave na ako. Tinanggal ko na eh. AD. Yung policy na ginawa mo. Tama I should be able to save now. Oh, see? Yeah, testing nyo. Anything you save sa file server, yan, subjected for quota na talaga. Kahit sino, kahit domain admin. Kaya mas maganda to eh. Group policy kasi, isisin mo, domain admin, local admin, analyst, programmer, ang dami naman. Ganun sa Azure. Sa Azure, ganun naman, magkaiba naman siya. Pwede per group, ang complicated na nun. Tapos simple lang siya. Hmm. Pwede din mag-sync up tong file server sa Azure. So whatever you said, you save sa on-prem, the policy will be applied on-prem there. Okay, yan. Tapos, what else? What else? Yung reporting naman. Kuha tayo ng report. Generate reports now. So, for duplicating na natin. Tapos, audit natin lahat mga files. Sino may-ari? Yan. Files by properties. Ano pa? Quota usage. Ang report is HTML. Lahat na, piliin nyo na. Tapos, which will be the subject? Sino? Drive C. Drive C. Okay mo na, run mo na. Object that doesn't use. Ano yun? Hindi ko generate. Di gumana. File screening. Yun lang. Sige. HTML. File screening audit lang. Owner. Ano pa? List recently accessed. Yung mga hindi binubuksan na file. Okay. User add the whole drive or the whole drive si kung para marami. Generate reports background or okay, ito na display kaagad to. Sana i-display niya. Tagal Mukhang buong drive C.
Dami, the whole stick kasi pinili niya. Oh, pizza muna kayo. Pizza muna kayo. Break muna tayo. Pizza yata ano. Yun oh. Oh, shucks. Ang laki naman. 861 bytes. Mukhang buong drive siniscan niya. Ang ganda nito pa. Shit. Oh. On-prem to. On-prem na. Sa Azure. Ah, may Azure reporting. Isang click lang. I-audit mo. May apps doon eh. Audit file. Pag in-audit mo, parang ganito din yan. So ito, tingnan ninyo, list recently, yung mga hindi nabubuksan na file, ito pala yun, no? Oh, no, over 1,000 file. Report statistic, last open nung 2020 pa, oh, di nabubuksan, no? 'Di ba? Sino owner? Administrators. Ang galing tong reporting na to, pare. Sa tawag dito, housekeeping. Housekeeping. Yun, ganda lang tayo. So, yun lang yung ano, topic natin. Kain muna tayo. Ano. Any questions sa Zoom? Any questions sa Zoom? Mas may last one topic na tayo. Last one na lang. Pero break muna kayo. Break muna kayo.
Naka-mute pa. Kanina pa to, hindi ko mabasa to, sir. Yung chat ninyo. Di ba yun lang yun? Ano ba to? Ano ba exit to? 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 Okay, okay, okay. Ba't? May tanong dito, Direk. Hindi to employment agency. Ang trabaho nila is to, for you to become a permanent resident. Resident. Ay, sir, I mean, meron ba yung parang nag-outsource sila from Australia papunta dito? Wala. Kasi ang daming Indian doon na local na pwede na nilang i-hire. Dati Ah. merong sponsorship, i-sponsoran kayo. Tawag doon, sponsors EB3 yata visa, H1. H1B sa Amerika, di ba? Mhm. ENS tawag nila, employer nomination. Wala na yun, wala na yun. Kasi ang dami ng Indian sa Australia eh. Inuuna nila yun kaysa magbayad sila ng lawyer para i-process ng yung visa nila. So kami, ang trabaho namin sa inyo, i-apply namin kayo ng visa. Magkakaroon kayo Okay. ng permanent resident visa. One of the most powerful visa in the world. Ay, hindi, walang guarantee, walang guarantee. Kasi may nag-apply sa amin, technician level pala. Hindi yung IT na server admin, system engineer, hindi yun. Magkaiba kasi yung taga-repair ng computer sa system engineer. Nag-lie siya nung tinawagan siya ng immigration. Ito, may interview talaga. Pupuntahan talaga. Hindi naman pupuntahan. Be-verify lang. May local verifier dito. Na. Pag nakita hindi totoo, wala, deny. Gusto ko lang yung totoo lang, totoo lang. Ha? May bayad? Walang placement, walang placement. So, visa talaga babayaran nyo. Babayaran nyo visa. Partly, may ano yan eh, in-explain ba niya yung stage, yung ganito? So, may stage to, hindi naman biglaan 300. Hindi, walang ganun, walang ganun. Kasi hindi naman guaranteed na magkakabisa kayo eh. So, ganito, yung first install, let's say, February 1, nag-umpisa kayo. Nag-sign kayo, 60,000, no? Tapos, ipaprocess namin yung visa nyo. Maraming kailangan to. No? Bibigay namin yung pero hindi kayo magsa-sign kung hindi kayo qualified. Kailangan at least 80 points kayo. Like kung edad nyo 45 na, mga 10 points lang yun eh. Kaya pag 40, 15 points. Mas malaki ganun. Hindi. Dito pa lang. Kasi ang daming gagawin yan, tol. Dami. Trabaho nito, pare. So ganito, kung hindi kayo qualified, hindi kayo magbabayad. So hindi kayo pwede mag-apply. Ganun lang, no? Let's say 43 years old na kayo. Hindi na qualify kasi 1 year na lang, wala na, hindi na kayo pasok. Paano aprobahan kayo next year? Wala na, di ba? Pasok na. Ito, pinakamabilis 6 months. Pero Sir, abuti kayo 1 year. 1 year visa application. So ganito, stage 1, let's say qualified talaga kayo. Na-assess namin kayo na 80 points kasi point system to eh. Pwede na kayo mag-sign. Okay, so bayad kayo 60, no? Tapos, hihingi kami ng napakadaming document. Kailangan original, hindi pwedeng peke. Napakadaming document, no? Pag nakompleto nyo na yon, sasubmit natin to sa stage 1, sa stage 2. Sasubmit na namin sa Australia. Na hindi sa amin, hindi sa amin. Tapos, pag if they receive your application, let's say nasubmit na namin to, di ba? Sa Australia, nasubmit na namin. May acknowledgement. They have received your application. Ay. So, re-review yan. 3 months yan. 3 months to. 3 months to. 3 months. Pag sinabi, ito yung result. Your qualification is equivalent to Australian qualification framework. Yun ang hinahanap natin. Okay. Pag hindi equivalent, wala na. No? Pero, assess namin kayo kung equivalent. Yung nga sinabi ko, kung technician kayo, hindi pwede. Hindi yun
Hindi yun information technology. Repairman yun, repair. Trades yon, trades. Sa amin kasi may qualification. Yung iba yung trades, technical level. Hindi, ano, ibang level yun eh. Trades, yung mga bricklayer, construction worker, yun ang trades. Repairman, trades yon. No? Ang IT, engineer level to. Engineer. Skilled level naman to. Doon lang tayo sa skilled. Hindi pwedeng hindi skilled. No? So, doon nga, may qualifying. Pag qualified kayo, sa tingin namin papasa, doon ka pala magbabayad. Sa tingin namin papasa. Okay. Marami nang pumasa sa amin. No? Marami na rin kami na-reject. Mas madaming na-reject na hindi namin tinanggap. Bachelor of Science in Computer Science, dalawang certification, Microsoft, Cisco. You have at least 5 years experience, verifiable, verify din namin yan. Yun, engineer ka talaga. Sabihin ng Accenture, mag-i-email kami sa HR, is this really an engineer o baka analyst level to? Ganun. May level kasi ng analyst level eh. Kung yun, sinabi ko, satisfied, pwede ka na mag-sign. Tapos dito, ang dami nito. Dami na. Pag 3 months yan, lalabas yung result, doon mo palang babayaran to. Kaya ba na Hindi, madami. nagpapa-offshore ng ano? Ha? Wala nagpapa-offshore galing Australia papunta Pilipinas. Ay, di na uso yun. Meron pag empleyado ka ng Accenture, papadala ka sa tawag na onshore ka. Pero ang sweldo mo, peso. Okay. Di ba? Inutakan ka lang nun, pare. Ito, pag nandun ka, dollars. Permanent resident ka, permanente ka, pare. Okay, malinaw ba yung second installment? Malinaw ba yung sasabihin na, we have received your application, blah, 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 blah. Please wait for a few, at least 3 months. No, please wait for 3 months for the result. Pero 2 weeks lang ilalabas na nila. Pag lumabas na yon, magsasubmit na tayo. Doon pa lang tayo magsasubmit sa immigration. Ay, submission. So, upon submission, babayaran nyo kami, yung Accentrex 60. So, makikita mo, receipt of acknowledgement that we have received your intent to blah, 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 blah. Okay. Tapos sabihin na, we have received your, sabihin na immigration mismo, mag-i-email lang sa inyo. We have received your visa, please wait for a while, up to 1 year. 1 year, antay yun. Pero, 3 months lang pare. A-approve na yan. Pag hindi kayo approve, di nyo babayaran to. Pag approve kayo, bayaran nyo na to, bago kayo umalis ng Pilipinas. May tumakbo, hindi pa pala bayad, ano? 20 mil pa yung balance, kainis. 30 pa. Shit naman yan. Biglang lumipad. Ha? $40,000. Ay, pesos. 40,000 pesos. $1,000. Pwede one way. Mga 35,000 yan, one way. Pero magkano may sweldo mo isang buwan? Diyos ko, kalahating milyon. 300,000 lang to. Pero hindi na-approval ang visa. Possible pa ba? Hindi na-aprobahan ng visa. Anong reason naman ba hindi ma-approve? Kasi in-screen na namin. Ang possible lang, ito yung mga rejection. Legit lahat, talagang pasado ka na. Ito yung possible. Pagdating ng health check, meron kang HIV. HIV na ang makakapupo. Hindi na pwede yun. Hindi lang. May communicable, di ba? Anything na communicable disease, TB. Ang Pilipinas, #1 sa TB. Sabi, sir, approve naman ako. Wala naman ako. Nung minedical show, sir, may TB ako, sir. Dep, kaya nga, bago kayo magpa-medical, uminom na kayo ng gatas, man. Alpine, specific pa. Uy, nakakalibre. Tsaka mo na ikwento pag bayad. May technique kami dun. Kasi, ang daming may TB dito, man. Pilipinas capital of the world ng TB. Isa pa, HIV. AIDS. Hindi ka bibigyan. Hindi ka bibigyan. I-fix mo yung HIV mo. May gamot sa HIV. Oo naman. Inom ka lang ng di ba may gamot? Ano ba? Sino ba may HIV dito? Ano iniinom mo ba? May gamot doon. May gamot. Wala. Inom lang, aligatong. Nakita ko sa TikTok. Ano ba yung aligatong?
Buo juice lang yan. Kagatas. Resubmit application. Ayun lang. Ayun. Pag hindi kayo binigyan ng visa, pending lang yan. Ito, 1 year pa to. Ito, after a year pa to ba? Next year pa yan. Tagal yan, matagal. Pero magugulat na lang kayo. Sir, sir, ano na? May visa na kayo? Ah, shit. Lilipad na pala ako. Gugulatin namin kayo. Wala namang may sakit sa puso. Yan, baka magulat kayo. Lipad na kayo, sir. Yun nga, October, oh. Ngayon lang lumipad, last week lang. Ska magkano ba sweldo? Di ba nakita na natin yung sweldo, 60K? Ito, proof of concept, applyan nyo ngayon na. Pag-uwi nyo, mag-submit kayo ng resume. Sick. Yan. Bigay niyo phone number ko. Di tatawag sa akin yan. Ano pangalan mo, sir? Hello, my name is Eric. Yan. How's my application? Sasabihin sa, we would like to have a meet and greet. Ganyan, via Zoom meeting. So, i-interview na. Ikaw na, harap. Ganun. Zoom meeting mo nasa Australia ka. Andito kasi ako. Sabi mo, I'm here for my daughter's birthday. Hindi naman nila alam, last ka. So ito, kung ano lang, proof of concept, testingin mo lang. Pero hindi ka sponsoran noon. Kailangan permanent resident ka. Yan. Tawagan mo to, sir. Hindi, mag-email ka dito. Yan. Paano mag-email? Kaya-kaya niya na to, di ba? Oh, server. Oh, nag-a-Azure na tayo. Yan lang, wala na. Ito, ticket, ano yan? Beep sa MRT. Oh, wala na. What we're looking, Windows. Nag-2022 na tayo, di ba? Remote desktop. Puro nga tayo remote desktop, di ba? Login, log out. Wala tayong ginawa kundi mag-remote desktop eh. Ito, mag-enroll na lang kayo. Sino ba meron ka na? VMware tayo. Ay, may VMware ako next eh. Pero wala akong BAME. Wala akong BAME eh. Basic telephones. O, di ba marunong kayo sumagot ng telephone? Your call is important to us. Sabay hangap. O, VMware! Meron kang VMware. Kailan VMware natin? Enroll na kayo. Ano pa yung nangantay niyo habang promo? Wala namang kayong COVID. Paano mag-test? Testingin nyo lang, quick apply. Submit resume, yun lang. Bigay mo yung phone number ko. Kapag phone number niyo, sir, ang nilagay dyan. Ako tatawagan. Tapos, ako sasagot. My name is Eric. What's your problem? Hindi, sasabihin ko lang, hang on, mate, I'm driving. Can I call you back in a minute? Ganun. Tapos tatawagan kita. Sabi, pare, tawagan mo nga ito. Yun, tawagan mo na siya via Skype. Tapos, what's your phone number? I'm gonna call you in 3 hours. Tawagan mo na. Proof of concept. Kung totoo talaga ito. Okay, totoo yan. Pinakita ko na yung kontrata ko. Magkano ba yung Magkano yung sweldo? Sa kalahating. 20,000. Shit na yan. Tapos 2 ticket a day. Ako 2 ticket lang. Na-close ko na isa kanina. Tapos yung request. Alam mo yung request? Please restart my BDI. Nakakwenta-kwenta, pambobo. Yan. Diba? Pambobo, pero yung sweldo, pang-presidente. Napakadaling trabaho. Okay. Saan na ba tayo? Balik tayo sa klase natin, Windows. Tara. Last topic. May tanong pa sa immigration? Wala na, no? Hanapin nyo na lang si Pao. Nandito yan. Kunin mo yung number niya. Number ni Pao. Okay. Mas may chat support pa yan hanggang alas 12 ng gabi. Magkano uli yung visa fee? Magkano uli yung visa fee? Iba yung visa fee, may babayaran pa kayo sa immigration. Sa kanila 300. Immigration, magkano ba ngayon? 1,600 something or $3,000, parang gano'n. Ang visa fee, babayaran nyo lang pag 80% sure na. So sasabihin ng immigration, okay, we would like you to apply for permanent resident. Doon ka pala mag-apply. In-invite ka nila. Trabaho namin, ma-invite kayo. Yun ang pinakamahirap. Bibigyan kayo ng opportunity na mag-migrate doon. Yun ang trabaho namin. And kami, template lang. Copy-paste lang yan. Engineer, nakapakahirap. Napapa-approve namin. Okay, dito muna tayo. Nawawala na tayo sa topic. So, file server.
Hybrid. So, ano ibig sabihin ng hybrid? Combination of, ito yung question mo. Sir, paano can you sync up dun sa cloud, yung sa on-prem? Yes, pwede. So, meron tayong storage type. Apat, blobs. Blobs is a type of storage na unstructured. Meaning, what you can save here is yung mga picture, videos, hindi database. Hindi database. Pictures, videos, office documents, MP3, MP4, yung mga ganon, virtual machine, mga ganon, walang indexing. Okay? Blob siya, blobs. Next type of storage, yung table. Tables, ito yung mga may indexing na sa table name, rows, database, non-relational. Non-relational. Ibig sabihin na mga Microsoft, hindi, non-relation. MariaDB, mga gano'n, MariaDB, non-relational database. So, puntahan na nga natin yung actual. Ito na, tanong. Don't worry, hindi tayo gagawa ng database. Baka atakihin na tayo. Pati ba naman database sa akin pa rin? Sana ba yung non-relational? Yan. Databases. Manage databases. Yan. So, if you want to create, teka ba? Ano nandito? Create a resource. Pwede bang database? Database. Yun, meron. Sa marketplace, napakadaming ready-made database. So, Oracle, this is a relational. So, when you say relational, meron siyang relationship sa other tables within the same database. So, Oracle, pwedeng Azure, MySQL, relational, Postgres, relational din. Asan dito yung non-relational? Puro relational din. SQL, dami. MariaDB pala sa AWS pala yung sinasabi ko. So, that means you can put dito sa tables yung mga JSON na file format. Kasi non-relational yun eh. Is using key value pair. Yeah, yun ang keyword yun, key value pair. So meaning yung let's say VM name, tapos virtual machine actual name, yung key, tapos may value. Okay? Queues naman offer temporary storage for messaging components of distributed apps used as asynchronously communicate with each other. Ito yung unang-una nagpauso nito ay IBM Queue Manager, RabbitMQ. Narinig niyo na ba yung RabbitMQ? Let's say bumili ka ng ticket sa aeroplano. Ginagamit sa airline to. Magpapass siya ng message. Wala pang API nung panahon na yun, no? Yung XML, JSON, wala na eh. Yung papass niyang message, information about the passenger. Here's the message one. Pangalan, birthday, passport number, ticket number. Send dun sa database na yan. Nare-read nga yan eh, in public. Nare-read nila yun eh. Tapos yung, let's say, nag-purchase ako, ano ba ako? Credit card, di ba? So yung content na yun, ng credit card na yun, send doon as message queue. Papunta dun sa credit card authorizer. Tapos magkano yung balance check, babalik na naman yung MQ na yun, yung message na yun. Okay, may pera to, chinarge ko na. Okay, re-rebook na, i-book na natin yung flight. Okay, MQ. So ito yun. Dito nakatago. Encrypted na rin yan, secure na rin siya. Queuing. Queuing. Then meron ng mga files which provide storage for unstructured data. Ang dami ba? Ito, parehong unstructured kasi, no? Dito, walang file permission. Yung ACL, yung group, let's say, the file can only be accessed by accounting. Yung ganyan. Wala dito nun. Dito naman, NTFS. REFS. May permission, may ACL. Daming klase, no? Babaliw kayo dyan. Azure Files provide the following functionality. Serverless deployment. So, that means yung storage mo, hindi attached sa isang server lang. Hindi lang ADM1. Kanina, naka-ADM1 lang tayo, di ba? Ito, anywhere in the world accessible. It's not dependent on the server. Okay, pwede palipat-lipat yung, let's say, 500 gigabyte, lipat dito, lipat doon, lipat. Anyone can access. Then,
We can almost have up to terabyte access. No? Terabyte of kaya sinabing unlimited eh. Wala namang gumagamit ng 10 terabyte single file server. Wala namang ganun. Hinahati-hati pa rin namin yun eh. Kasi, ang hirap baka pa ng 10 terabyte. Mahirap baka pa niyan. Next is data redundancy. Ito yung sinasabi namin sa availability zone. May dalawang data center. Yung file mo, written dito sa DC1. At the same time, may mirror copy sa data center 2. In case na corrupted dito, you wouldn't feel na nag-copy na pa. I mean, ni-route ka sa kabilang data center. Kalay nga na. And all data, by default, are encrypted. No? Ano yung encrypted? Data address, yung nasa storage, nasa data center. Data in transit, yung ina-access mo across the wire. Encrypted yan. Access anywhere in the world. Lahat yan, accessible. And they're using the standard SMB protocol, yung server message block. Luma na yun actually. May ibang version na to, mas bago to. Integration into an existing environment. Kung meron kang files and granular file permission. Ano yung granular? Usually, ang file permission kasi, NTFS, yung group lang. So, create ka ng group, add mo yung mga members sa group, tapos lalagay mo sa folder na yun, kung anong permission, di ba? Yung ganito. Kung read ba, full, whatever, no? So, sino ba yung file server? Server 1, di ba? File server natin. Yeah. So, let's say, asan ba yung file server natin? Di ba ito yung file server na, yeah. So, usually, let's say, gusto lang natin ma-access sila. Meron bang, ano bang group dito? Seattle? Meron ba yan? Ay, meron. Ayan, Seattle branch user. So, gusto ko si Seattle, they can delete their own file. Ang modify, whoever created the file, they can delete it. Pero yung other user, walang permission to delete. Hindi, kahit anong gawin mo, hindi mo madi-delete yan. Pag finul mo, anyone can delete your file. Yun ang delikado. Delikado yan. So, hindi namin na-full hanggang dito lang kami. Kung gusto mo deny lahat, yan, deny. Kung gusto mo read lang, browse, read lang. Ganun lang, na? So, yun ang granular, totally different. Meron pa tong policy. Let's say, if the user is based in America, allowed. If the user is not based in America, not allowed. Mga ganun. So, secure, no? Ganyan mga government eh. Pag galing kang labas, hindi ka na alam. Yan ang granular. Galing. Ano pa? So this one is saying, yung availability zone, yung file ninyo, di ba nung pinili natin yung drive C, LRS, napansin nyo LRS? Locally redundant lang yon. So ibig sabihin, dun sa rack, may rack, dun sa server, may hard drive, dun lang nakasave. Wala na iba. So pag yan, naging corrupt, you won't be recovered. You can't recover anymore. Local lang kasi copy. Meron namang ZRS, zone redundant. So yung AZ, dalawa yun, availability zone. Sa isang zone, may dalawang kopya. Ito, zone redundant. Dalawang zone siya, 4 na copy. Calling na. Kaya nga mamahal yun eh. Kaya hindi ka na pinipili yun. Ito pa, mas matindi. Geo redundant. Pag sinabing Geo, different region. Ibang bansa na. Yung kopya mo na nasa Pilipinas, baka nasa Hong Kong iba. Baka naman sir napunta sa Hong Kong kasi may user doon na nag-access, na detect ni Azure, uy, taga Hong Kong to, gagawa nga ako ng cache copy doon sa Hong Kong. Mas mabilis, di ba? Yan ang geo-redundant. Pansin nyo, yung first time nyo manonood sa Netflix, pixelated, standard quality, first time eh. Kasi first time na na-cache sa Pilipinas yun. Ikaw yung unang nanood siguro sa Makati. Pero after that, yung copy ng movie niyang local copy na lang. Pakopyahin niya dito sa server sa Pilipinas para the next viewer high quality kagad, no? High definition kagad. Na same with next is geo na zone pa. So sa country, 'di ba? Dalawang bansa na eh.
Sa dalawang bansang yon, meron ka pang availability zone. Dalawang easy pa. Sa isang easy, may dalawang data center. Ilang kopya mo nun? 8 na. Kaya yan pinakamahal. Ang read access lang, ito yung watch only, read only, browse only. Common use ng Azure Files. Azure Files, ito yung file server sa cloud, no? Hindi to local. Yung nasa cloud to. Kasi kanina data center, local yung ginawa natin. Ito cloud na to. So you can replace or supplement on-prem. So papalitan mo na. Yung mga file server nyo locally, upload nyo na sa cloud. No, upload nyo na sa cloud. Ang dali lang nun. Button lang. Click, upload. So that's why they call it lift and shift. Dati tawag dito click and shift. No, hindi naman totoo yung click and shift kasi marami pang button eh. Yung like yung permission. So tinawag nilang lift. Lift kasi yung bucket. Nandun lahat ng data. Kaya bubuhatin mo yun pataas na. Tapos i-shift mo sa cloud. Yun ang tawag namin, lift and shift. Then meron din silang sariling backup and disaster. Di ba nakapakita ko na nung una pa? Click button, backup. Di ba nakita niyo? Nakita niyo? Yun yung backup. Tapos meron technology, Azure File Sync, which sync up to local. Yun lang, yun lang, yun lang. No. So gagawin ko dito, demo natin. Gagawa lang ako ng isang storage. Sabayin nyo na ako, sabayin nyo na ako. Last na to. Portal, 53 na pala. Storage. Storage. Yun, yun. So, naka-follow ba? Naka-follow? Create. Uy, internet connect. Pagod na yung internet natin. Tayo, hindi pa tayo pagod. Sa site 1, ay si Archie. Teka, saan increase lang. Sanfo, Chris B. Chris B. Storage account name, site. Hindi, kailangan may AZ. AZ 800. Site 1. Ganun na lang. Site 1. Ay, sa US. Kulang daw. Chris B. Okay. Ay. Ayaw niya ng dash. Pwede ba underscore? Ayaw. Ganun. Oo nga pala. Kasi ano to eh. Part of domain name space. Yung fully qualified domain name. Sa FQ din, wala mong dash na. Ano na yan? Yan na, yun ang requirements niya. Then select, ito yung 4. Anong gusto nyo dito? Azure Files. Okay lang. Then it's asking standard or premium. Ang premium, solid state. Mas mabilis. Yun lang na. Standard na. Hindi naman tayo nagmamadali. Ito na yung 3. Na-explain ko na yan. Na-explain ko. Multiple copy pag GRS and above. No? Local lang. Local. Di naman kailangan. Paano kung zone redundant? Daming copy yan. Hindi mo alam kung nasaan. Next. Are you gonna ask questions sa content ng API? Tatanungin ka ba? Enable storage account key. Will you be accessing using SSH? Mga ganun. Daming tanong. Mag-SFTP ka ba? Is this NFS? Yung VMware kasi NFS eh. Pwede may mount din dito. Access hot optimized for frequently. Kung gagawin mong hold, yung hindi na-access na 6 months. Ito everyday access. Daming tanong. Enable public. Okay. Public, share to all. Or selected VNet. Yung VNet na ginawa natin na 10.01 na. Yun lang makaka-access. 10.01 lang. Hindi, public na lang. Ano ba? Dami. Routing, accessible through internet. Pag sinabing Microsoft, yung VM mo dapat inside Azure. Nasa labas tayo. Di ba? Can you delete state away? Yes. Pag dinelete, how long it will stay? Do you want versioning? Kasi yung ginawa nyo, version 1 kahapon, version 2 na ngayon. Wag na.
Next. Sa lahat self-explanatory. Do you need to encrypt? Actually, encrypted na yun ng Microsoft Managed Keys and customer. Pag customer, upload mo pa yung key mo. Microsoft na lang. Enable support, may additional charge yan. Tagging, wala tayong label. Diba? Yun lang, tapos na. So, accessible by SFTP, let's create. Tignan natin kung successful to. Tapos na natin. Yung recording, upload ko mamaya. Mamaya pa kasi ako no? So, actually, pwede ma-access na eh. So, done. Ay, teka. Ba't ako napunta doon? Dito pala. Storage. Ba't ito nakabukas? Nakakalito nakakalito. Yan. Deployment is in progress. It will explain to you how to access this. Ayun, done. Done. So kung nalalakihan kayo sa $14 naman na iCloud, di ba? iCloud $14. $14, 2 terabyte. 2 terabyte eh. Pwede kayo dito. Ayan. Open in mobile, pwede mo buksan sa cellphone. Tapos doon kayo maglagay ng picture nyo. Ang ganda nito Subukan nyo. Open in mobile, tapos mobile ko. Scan ko yung QR code. Install Azure. Install lang yung Azure. Okay. Open. Sa lalagin na ako as Nexus Cloud IT solution. Daming tanong. So magkakaroon ng storage, dito nyo save sa cloud. Matipid kayo Kung company naman, file server, iba naman ang way to access. To, file service, click nyo lang to. Gawa kayo ng file share, name AZ800, site 1, Chris B. Maximum capacity, 100 terabyte. Shit, grabe. May magkano ba? 100 terabyte. Great. Ngayon, kung di nyo alam ginagawa nyo, may tutorial dito. Dalawa. Tuturo nyo how to access this one sa file server niya. Connect. Drive, map dito sa local ko, map ko as drive Z. Papakita yung script. Ito yung script. Copy natin. Copy ba ito? Copy to clipboard. Saan ko i-attach? So local na lang dito. Pakita ko yung drive ko. Yan lang USB to, tanggalin ko nga. Drive 0 lang. Wala akong drive 1. Wala. Okay? Isang hard drive lang, ibig sabihin, nasa computer ko. So, magra-run ako ng ICE. So, ang pag niran ko, ang expectation, magkakaroon ng 100 terabytes dito. Galing. Yeah. Map siya, local. Kitang-kitang local, pero sa cloud yun. Sa cloud. Ngayon, minsan di tumatakbo tong script na to eh. Tingnan ko lang muna. Wala na akong in-edit. Wala na. Run. Ready-made na nga ito Teka, may firewall ako. Shucks. Tanggalin ko muna yung firewall ko. Control. Ay, dinisable ko na. Pasok na yan dapat. Connecting. Ba't ang takal?
Okay. Yun, connected. Ay, ping. Yung Azure to eh. Bakit ganun? Open naman yan eh. Teka eh. So, dito, ito may problema lagi eh. Summer dito. Ano bang problem mo? Sige, entrata. Dapat ano yun eh. Straightforward. Di daw niya makontakt to. Ito lang command yun eh. Yan lang eh. Hindi pala ako naka-login. Siyempre. Saan dito? Ito ba yan? You need to be connected. Di naman ako tinanong. Alam connected ka syempre. Diba? AZ Connect. Ano bang connect? Ay, shucks. Ang problem, wala akong CLI. Kailangan may CLI ka. Shucks. So yun, download CLI. Azure CLI. Download muna natin. Orbit. Uy, lasingin ko na. So meron tayong group drive. Doon na nalalagay yung ebook mamaya. No? Mamaya yung mga ebook. Tapos yung PowerPoint din. Recording. Pwede na i-access recording. May appointment kasi ako sa ipin ng 6 p.m. eh. Download. Shucks, di pa tapos. Hindi sinabi na you need to connect first. Ano man ito? Wala eh. Wala lang. Shucks, subscription pa. Saan eh?
Subscription ID. So, kailangan ng ID. Ano bang ID na? So, hanapin nyo yung ID sa subscription. Type nyo subscription. Yan. And then, ID. Asan ang ating ID? Ito ang ating ID. Yan. Ha? Tayo ma-paste. Control C. Control V. Yun. Ito nga. Yan. Okay. Done. Ngayon, kailangan bang mag-reboot? AZ Connect. Hindi niya kailangan. AZ account. AZ account. Kailangan mag-reboot. Shucks, dami na. Azure file sync. Reboot lang ako. Meron naman itong get. Meron na. Installed na. No need to reboot. Does it exist? Ba't ganun? Bakit gano'n? Doesn't exist. Tanong natin, how to connect to Azure from AZCLI. Magbabago kasi para ito. So, install CLI, that's done. AZ login, yun. Nalimutan eh. AZ login. Hindi kilala ni PowerShell. AZ login. Yan. Sana web authentication. Yun! Web authentication. Use different account. Connect tayo sa cloud. Teka, stop kong na-share. Makikita yung credential. Stop ko lang yung share. Lalagay lang yung login ID password. Yun lang gagawin ko. Saan ang ID? Okay, back to sharing. Bakit authentication fee? Select the account you want to lang. Ayaw ko pa. Please get a tenant ID. No, sabi, bakit gala? Hindi ako makakonect. Pero, usually, ganito yan. Try nyo na lang, no? Yan yung program.
So, new PS drive, ibig sabihin gagawa lang to ng drive. Papuntang sa ginawa kong file. Ito yun eh, accessible to eh. Oh. Accessible na yan eh. So, once success, magkakaroon ka ng 100 terabyte na hard drive dapat. For some reason, ewan kung bakit. Ayaw. Baka pagod na siya. To, no access. Talagang no access in public. That's normal. Okay, so hanggang doon lang tayo. Check pa rin natin bakit walang access. Sir, question. Go ahead, sir. Sir, pag yung magmamigrate from on-prem na VM to Azure, ay ibang ano yan, ibang easy ano yan. Oh, magmamigrate from... Ito, From on- sakto. Ito yun. So first of all, you have to sync up yung mga objects from AD papuntang Entra ID. Yun ang una mong gagawin. Yung ginawa natin day 1. Okay. Pero yung Okay. mismong VM, hindi ano siya, pwede siya ano, Iwan mo na yung VM. Iwan mo na yung, di ba meron tayong EDM1, yung mga ganon? Ay, okay. I-decommission mo na to eh. Hindi mo na kailangan, local lang kasi to, on-prem to. Hindi mo na kakailanganin to in the future. So, di ba may file ka? May mga file ka yan. A-upload mo lang sa file yon sa cloud. Okay. Now, pag success to, hindi kasi yan eh. Hindi natin ma-access for some reason. So, yun yung process na lalagay muna natin sa Azure File Sync. Which is yun yung magiging file server niya. Tapos, di ba may mga VM1 akong ginawa sa San Francisco. I-attach mo yung 100 terabyte dun sa virtual machine using this command. Ito na yung command. Magugulat ka, meron na siyang drive Z. Yan. Magkakaroon siya. Pero ito yun, Z. Kukonect yung mga user drive Z. Pero nakamap lang yun dito. Tapos, yun ang magiging file server mo. Lagyan mo na ng kota-kota. No? Okay naman yung permission natin. Okay. Next run. No health issue. Up naman siya. Rerun ko lang ulito. Pag wala, uwian na tayo. So, yan lang yung command to map. Yan, comment out. Okay, testing. Zor file sync PS1. Running saves the ZU. Alam ko na. Disable the running script. Di yata ako nag-run as admin. Hindi nagre-respond to yun. Yung test niya. 445 SMB to server message block. File share, ibig sabihin. File share na nasa cloud na. Okay. No health issue. Okay naman daw lahat. Performance, okay naman. Ba't ayaw mo? Pero pwede mo ma-browse dito. Ito na yun. Yan yun. Kasi mag-upload ka ng installer. Drag and drop lang. May cloud ka na. Sa cloud na. Ito lang yan. Upload. Pwede rin mag-upload via browser. Yun na. Meron ka ng libreng storage. Ay, may bayad din. Ay. You can also backup. If you have a backup, then revert back sa snapshot, you can back. Ayan. So, naka-upload na kami ng isang file. Browser-based madali, pero itong ayaw eh. Ayaw eh. Sabi niya, hindi makakonect daw. Unreachable. Pero pingable ka ba?
Di naman naka-open yung ping eh. Pero up and running yung file server. Ayan, nakapag-upload ako. Okay, storage account key, Active Directory. Last attempt, pag ito wala pa, bahala na. Yan na yun. Copy. Run. May error talaga. Last time ano eh. Direct connection na kagad kami. Sa port eh, hindi niya ma-open. Sa side ng Azure, hindi ma-connect. Tinetest niya yung kung naka-open yung 445. Di ba pwede palitan ito ng 443? Sige, tanungin natin si Azure. Unreachable. Sige, wala nang validation. Tuloy-tuloy na natin. Tuloy na natin. Ito lang yan kakopy niya. Ang dulo. Ay, teka, bakit root? Nagro-root siya. So, persist meaning the moment you reboot, nandun pa rin yung drive C. Ay, may colon siyang kulang. May kulang siyang colon. Sandali, balikan natin ito. Dapat to colon, di ba? Hindi. New PS drive. Tapos enter. Yan. Okay, ayaw talaga. Naka-block daw tong 445. Ay, nasa Philippines pala tayo. Baka nga hindi allowed ng Philippines. Pinablock nila. Sana dun sa VM. Gawin nyo to sa VM. Pasok ka ganito. Kung may VM ka, execute mo to. Automatic. So, babalikan ko sa bahay ito. Titingnan ko. Pupunta ako dito. Then sa VM ko, copy-paste ko lang tong script na to. Hindi, nasa loob na ako ng Azure. That means yung 445 open na yan. Azure VM. Sa loob ng Azure. Ayan. Pasok yan. Ginawa na. Okay. So, hanggang doon lang tayo. Yung video, meron naman kaming email. Send ko na lang sa email ninyo. No? Send ko lang sa email yung video link kasi upload ko sa YouTube. Pero abangan nyo sa YouTube channel namin. Nandun lahat eh. Ito siya hindi ko lang ma-distinguish kung sino dito. Kasi kasama yung ethical hacking dito. So, upload lang namin. Then, pati yung book, nandun din yun. Tapos, yung PowerPoint. Sasave ko din yung PowerPoint. Okay. Nakita. Nabigay ko na. Yung module. Nakapin na ba? Ito. Yung module. Sama namin dyan lahat. Itong module 1. Actually, nabigay ko na yata ito. Sa Zoom. Hindi nyo na-copy? Sige. Ibigay natin. Sa Google Drive din. Ma-upload nyo na yan by tomorrow. Wala. Accessible by anybody. Okay lang ba? Patulong. Pa-shutdown na lang ang ating mga virtual machines sa mga naka-Zoom. Pwede pa kayo mag-lab. Hanggang alas 12. Hanggang alas 5 pala bukas. Mahirap ang exam. May reviewer ako. Bibigyan ko kayo ng reviewer. Hindi kaya nung mga Hindi. Wala, bago lang kasi ito eh. Hindi kaya ng YouTube yan. Sir, may equivalent to how many years yung mga Microsoft certified? Wala. Pag napass yung exam, Microsoft certified na yan. Actually, ngayon, 1 year na lang. 1 year. Sir, required ba na yung Azure muna? Ano ba yun? Azure Hindi na. 900. Pwedeng diretso na dito. Hindi na, diretso ka na.
Fundamental kasi yun eh. Ito naman Yung Azure. 104, sir, parang same lang din ba dito? Hindi. Yung 104, pure Azure. Pure Walang Azure. on-prem. Wala nang mga virtual machine. So, Kasi kumbaga, kung sir, magmamigrate ka, ito yun eh. Ito yung kailangan mo yun. Pinag-aralan natin. mm, Tingnan nyo yung ano ko, certification ko nung 2016. No? Wala naman na expiration. Eh. Pero to Citrix ko nag-expire 2014. Yung Citrix expired. Oh. CCNA, makikita mo may expiration. CCNA ko. O, expire na. Oh. 2014 pa kasi. Pero bakit yung Microsoft walang nakalagay? Oh? Wala. Oh. Microsoft wala. Pero 3 years yan nag-expire. CCNP ko bago lang. Mag-expire by 3 years yan eh. Pero nag-offer si Nexus ng ano, si Trix. 25. Dati, minimum 5 student. Okay. Basta Microsoft Certified Trainer 2023. Yeah. Walang gaano nag-enroll kaya natigil. Wala, sir. Konti lang. Ba't kaya wala? Sa India, dami. Sa Australia, number 1 to po. Medyo malaki din ang pera dyan eh. Malaki pera. Tingnan mo, type mo lang Citrix. Malaki pera dyan eh. Maganda tong Citrix Virtual Desktop as a Service. DAAS niya. Ayan, oh. 95,000 a year. Citrix na. Hindi ko makita. Uy, PowerShell. Azure. So, question dito, hindi naman lahat kailangan alam mo yun. Some experience lang. Yan. Sa may course kami, ang dami naming course na Microsoft. Meron, susunod dito, AZ-104. Tapos, meron kaming Microsoft Certified Solution Architect, Expert. Yun ang MCSC. Expert level. Tapos ng DevOps Engineer. Yun. Tuloy-tuloy nyo. Pero ano cover niya? Ngayon lang namin open. DevOps. Hanaan tayo DevOps. Hanaan tayo DevOps. Azure DevOps. Laki nito ba? O, 950 per day. Yun ang 104. Ha? Ang anong coverage ng 104, sir? Purely Azure Administration. Okay. Pwedeng bumaba sa saan? Magkano ba Azure nila? Magkano? Invented Media, 18,000? Dito magkano? 28 ba? Talaga? Sabi mo, 18? Sige, gawin na. Sabihin ko sa 17 na lang. Ang hirap nun ba? Mahal ang 104 eh. Alumni, sige. Hindi, alumni meron talaga. Magkano discount na alumni niya? 50. Ang laki. Ang laki. Alam ko 1,000 lang. Ganun lang eh. See, ito, ayan ang mga DevOps. Pambangko ka na. Pag nasa bangko ka, di ka na pakakawalan nito. Di ka palalabasin nito. Kasi bihira lang tong skill set na to. 200,000. Laki nito. Azure ka lang, Azure. Tama, kailangan bang Cisco? Walang Cisco. Ayun, ito required. Kaya ako lagi yung may certification. Required talaga yan. Tingnan nyo. Hindi pwedeng hindi pwedeng worker monkey tawag na. Kailangan certified. Nakagawa na tayo ng virtual machine. Ang hindi natin nagawa, sa 104 tong apps na to. Networking, site to site pa nga. Sa VMware? Yung vCenter, tapos ESX, load balancing, distributed resource scheduling, failover, dami na. Papatayin natin isang host, magmamigrate sa kabila. Ayun, shit, ang galing. 3 days. 3 days, On-prem yun eh. On-prem cloud. Meaning, kahit sino pwede ma-access sa labas. Pero private lang.
Ang daming ano noon. Ang hardware mo, 3 ESX, isang vCenter. Tapos may storage ka pa. Tapos may sarili ka pang networking. Nasa iyo na nga lahat nun eh. Ikaw magpo-provision ng storage, ikaw rin gagawa ng ESX, virtual machine, lahat. Okay, ganyan lang tayo. Enroll niyo yung mga course na yan. Tingnan nyo naman, 200. Magkano ang 200? Ito, siguro after 10 years, ganito na sweldo nyo. Okay lang, at least may pattern, di ba? Meron kang tinitingnan, long-term plan. Magkano yun? Ano, 7 million? Kikitain ba sa Pilipinas tong 7 million na yan? Sabihin natin tax mo, sige, 1 million. Okay, 6.4. Buhay ka pa rin. Yung tax na yun, napupunta sa school. Libre na nga yung anak ko sa school eh. Parang bumalik lang sa akin. Okay, patayin na natin to, patayin na natin. Kausapin nyo lang si Pau. Chat-chat nyo lang siya. Hello, yan. Pag-decided na kayo. Okay, do you have any question? Email namin, sir, yung Google Drive. Nandun lahat, promise. Sa inyo lahat, sa inyo lahat. Nag-enroll lang dito, sir. Para meron kaya. Kasi alas 5 na yun. Pagod na rin kayo. Pagod na rin ako. Meron, may email kayo. Nung nagbayad kayo, may email kayo. Hindi ka pa na-delete to. Sandali, di-delete na. Ready for graduation na. Graduation. Asan na ang graduation? Magdi-delete muna. Module 4. Panlinis nasa module 4. Tapos dulon-dulo. Graduation. Tapos AZ800. Teka, linisin ko lang to. Baka magulat kayo, laki na ng bill niya. Yan. Okay, Paano di ba yung mga ginawa naman natin? Pwede namin magawa sa isang Azure account. gawa kayo ng Azure account. Wala lang. Difference. Yung on-prem. Tata, kailangan ng root. Kailangan ng root dito. Kailangan ng root talaga. Kasama na yun, pwede na yun. Ito, trial pa lang to. Trial to, 300 hours. Ilan tayo ma-access? Let's say $300 per free, $300. Pero ang question doon, kasi free 1 month. Ganitong calculation nila eh, 1 month, 30 days, di ba? Sa isang araw, 24 hours. Ito yung free nyo. 720 hours yung Cloud Shell. So that means, ilan tayo? 14. Divided by 14. So, 51 hours isang student. Kung hindi kayo matutulog ng isang araw, 2 araw pwede kayong gumamit. Deletion! Meron pa ba natira? Tingnan mo yung bill ko. Tingnan natin yung bill. Magkano nagastos natin? Well, bukas pa iba lalabas. Di naman talaga ngayon. Di makikita rin. $14. Hindi, forecast. Tataas yung bukas. Alam, may bayad na. Gugulating ka nito. Puro tayo, portal. Ayan, 14. Australian. Taga-Australia ako. Then, sa card ko, chinarge na. Meron pa ba? Meron pa ba? Okay, deletion na yun. Get. Gusto mong bayaran. Meron pang AZ Dash. Sandali AZ Dash. Dami, 5 din. Okay, okay na yun. Deleting na yun. Okay, let's go. Okay, yung certificate ng lahat ng Zoom Online, i-email na rin sa inyo within this week.
Okay, do you have any question mga nasa Zoom before I go? Wala. Okay, so mag-graduation na kami dito. Ma-march na kami, mag-disconnect na ako. Okay? So thank you, Sir Albert, Archie, Christopher, Kevin, Roberto. I will email everything to you. Okay, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you then. Thank you. Stop. Share.